Sa Manila South Cemetery naman, nagtaas singil ang mga caretaker at sepulturero. Hanggang 300 piso kada nicho kada taon ang patong na singil. Live mula sa Manila South Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, bakit sila nagtaas ng singil? Julius, dahil nga sa mahal na presyo ng mga bilihin, nagtaas singil ang ilang caretaker dito sa Manila South Cemetery. Kaya sa inaasahang dagsa ng mga bibisita na posibleng umabot sa higit 600,000 ngayong undas, umaasa mga nabubuhay sa mga patay na makakabawi sila ngayong taon. Pasko kung ituring ng 71 anyos na si Rebecca Aliluya ang undas. Isang beses sa isang taon lang daw kasi kung umapaw ang grasya sa kanilang mga caretaker at sepulturero. Abala siya sa paglilinis ng mga nicho ng abutan namin kanina. Taong 1990 nang mapadpad siya sa Manila South Cemetery. Ilan lang daw ito sa 40 mga puntod na kanyang inaalagaan. 100 pesos kada buwan ang bayad kay Rebecca. Kaya sa buong taon, meron siyang 1,200 pesos na nakukuha niya tuwing unda sa bawat puntod. Pero sa higit 3 dekada raw niya sa Manila South Cemetery, ngayong taon lang siya nagtaas ng singil. Mula 1,200 pesos, 1,500 na raw ang singil niya sa bawat nicho. Siyempre naman po, mahal ang bilihin, mahal ang bigas, mahal ang baboy. Kaya ayun, para makaulam naman kami paminsan-minsan ng masarap. Sa sementeryo na rin lumaki ang anak ni Rebecca na si Evelyn. Dito na siya namulat at natutong maghanap buhay, gaya rin ng kanyang ina. Simula pa noon, patay na po yung bumuhay sa amin. Kung walang patay, wala rin po kaming buhay. Nasa 1,500 ang mga informal settlers sa Manila South Cemetery na karamihay mga caretaker at sepulturero. Ayon sa pamunuan, mas kaunti na ngayon ang bilang na yan. Wala pa sa plano ang pagpapaalis sa kanila. Ginawa na lang namin silang partners to utilize para matulungan kami sa kalinisan, kaayusan. But I was also serious with them na pag may mga gumawa ng kalokohan, nag-ano ako ng one strike policy for them. So automatic, evicted na po sila. Julius, pinalawig ng hanggang 6 p.m. mula 5 p.m. ang closure ng Manila South Cemetery dahil sa dami ng mga kapatid natin na naghabol na bumisita ngayong bisperas ng undas. Umabot nga sa 23,000 ang crowd estimate rito simula kanina. Julius, bubuksan muli sa publiko ang Manila South Cemetery alas 5 ng umaga bukas at kasabay ng inaasahang bulto ng mga tao na dadagsa rito. Naglagay ang Makati LGU ng 2 hagdan o dagdag na entry at exit points sa paligid ng Manila South Cemetery para nga mabawasan ang dagsa ng mga tao bilang ng mga tao sa main entrance dito. Tiniyak naman ng Manila Police na magbabantay sila sa mga entry at exit point na yan. Julius, para sa mga kapatid natin, dito sa loob nakabantay ang Manila LGU pero sa labas naman nakabantay ang Makati LGU dahil sakop ng Makati ang Manila South Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.